Hallelujah Lord, Hallelujah Jesus. Panginoon, O God, patuloy kami nagpapasalamat sa hapon pong ito, Ama. Patuloy na Ikaw ang aming inaanyayahan, Lord, na mangusap sa amin pong kalagitnaan. At ako po, Lord, ay patuloy na itago niyo po sa inyong likuran. Tanging mga salita mo lang ang aming marinig at maibahagi po sa aming kalagitnaan. Lahat ng papuri, Ama, ay tanging sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen. Thank you, Lord. Sige po, palakpak pa po ulit sa ating Panginoon. Nakakatanggal po yan ng kabay, yung palakpak. Ayan, sige. Yan, dako muna po tayo. Sino po ditong naniniwala na ang buhay natin ay isang mahabang biyahe? Kumbaga yung sinatawag natin na, tinagalog ko lang, life is a journey. Sino pong naniniwala? Amen. Merong maikling biyahe, merong mahabang biyahe. Kumbagang merong mabilis kinukuha ng Lord, meron namang umaabot ng maraming taon. Amen. Bago tayo kunin ng Lord. At sa biyahe nga, amen, and even literally, pag tayo ay nabiyahe, meron diyang mga humps. Amen. Sino naka-experience dito na yung mga humps ay nagtatago? Yung minsan hindi nakikita sa daan na ang bilis-bilis mo magpatakbo. Yung mga nakamotor siguro na-experience yon. Tapos may mga humps, ibig sabihin, kailangan tayo mag-slow down sa buhay. Kailangan wag tayo magpadalos-dalos. Kailangan tayo, kumbagang, medyo bagalan yung ating takbo. And then minsan, meron tayong mararanasan dyan, mga stopover sa buhay natin. Minsan, may mga bumababa, meron ding mga sumasakay. Amen. Meron mga kaibigan na minsan kasama natin, minsan din umaalis sa buhay natin. Pero meron ding sumasakay. Mga bagong kaibigan, mga bagong, kumbagang, kaklose natin. Ayun yung part ng buhay natin. And nararanasan din natin sa journey ng buhay na tayo ay, kumbagang, nagpapagasolina. Amen. Lalo na pag mahaba yung journey ng buhay natin, kailangan nating ng gasolina. And even sa ating spiritual life, marirelate natin yun sa ating buhay. Kailangan natin ng gasolina para yung spiritual life natin ay talagang maabot natin dun sa ating destinasyon. At ang gasolina natin, syempre, spiritually, is walang iba yung ating salita ng ating Panginoon. Amen. Yun yung nagsisilbi nating gasolina, kalakasan natin para tayo ay magpatuloy sa journey natin spiritual. And lastly, example po natin, pag tayo ay may journey, pag tayo ay bumabiyahe, dumadaan dyan na tayo ay nasisiraan ng sasakyan. Amen. And pag tayo ay nasiraan, syempre, wala na tayong ibang hinahanap, kundi yung tutulong sa atin para gawin yung sasakyan or kung ano man yung nasira sa atin. At ang ating tinatawag ay kung sino yung expert doon sa sasakyan. At walang iba, syempre, yung lumikha ng sasakyan, ang tinatawag natin. Halimbawa, nasiraan yung kotse mo at ang tatak niyan ay, kaya nandyan yung mga kasa, amen, mga mekaniko, they are the experts, amen. And tayo, spiritually, alam naman natin kung sino lumikha sa atin. And we have long journey spiritually. Pag tayo ay nasisiraan, hindi naman ang ulo, amen, kundi minsan yung loob, minsan parang tayo ay nanghihina ng loob, nasisiraan ng, kumbagang spiritually, takbo tayo doon sa mekaniko, yung lumikha ng ano natin, ng buhay natin. It's no other than our God. Amen. And then, syempre, sa journey ng buhay, inevitable dyan yung destinasyon. Ayan, dito po tayo, ito po yung ating topic. Amen. Kumbaga, hindi mawawala, pag tayo ay may journey, syempre, meron niyang destination. Amen po ba? Amen. Lahat, pag tayo ay pumunta, pag tayo si Caleb, kinaun tayo ni Caleb sa bayan, ang destination niyan, inahatid tayo dito sa church. Pag tayo ay bumabiyahe, may bibilhin tayo sa San Pablo, galing tayo sa ibang bayan, ibang lugar, lagi yang may destinasyon. Amen. And yung journey natin, kumbaga meron tayong destination. At ayun ay nasa ating pagpili. Amen. Yung destination natin na ating pupuntahan, yung destination natin na ating kumbagang mararating, ayun ay nakadepende sa ating pagpili. At ito po ang sabi sa Matthew 7:13-14. Enter through the narrow gate, for wide is the gate, and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate, and narrow is the road that leads to life, and only a few find it. Sabi po sa NLT version, you can enter God's kingdom only through the narrow gate. The highway to hell is broad, and its gate is wide for the many who choose that way. But the gateway to life is very narrow,
And the road is difficult, and only a few ever find it. Last na po, ito po sa Tagalog. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan, at ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay at kakaunti ang nakatatagpo niyon. Amen? Sa journey ng ating buhay, meron daw po tayong dalawang destinasyon. At tayo yung pumipili kung saan tayo pumapasok. Amen? Tayo ba ay pumapasok doon sa narrow gate or tayo ay pumapasok doon sa malawak na pintuan, malawak na daanan? Amen? At sabi daw doon, marami daw ang kumbagang nakakatagpo or pumapasok doon sa malawak na daan. Siguro ako personally, pag nakakita ako ng daan dyan, isang malawak, isang makitid, siguro pipiliin ko talaga yung malawak. Amen? Kasi sa malawak, hindi ka mahirapan. Amen? Hindi ka kumbagang literally, lahat pwede mong dalhin. Lahat kaya mong dalhin. Kumbaga, pwede kang magsama ng marami dyan. Amen? Marami kang kayang buhatin at dumaan doon sa malawak na daan. Pero sabi ng ating Panginoon, ang destination daw po ng malawak na daan, it is bound daw sa kapahamakan. Amen? And doon daw sa isang pintuan, sa isang daan, makitid daw, at ayun daw ay kumbagang makakatagpo daw tayo doon ng buhay. Amen? Yun po yung sabi doon sa verse po natin. At nung ni-research ko po ito, sabi po dito, ito daw pong mga verses na ito ay hindi daw siya kumbagang, ang context po nito is hindi talaga literally gate or daan. Ito daw po ay way of living. Ito daw po ay kumbagang yung uri ng ating pamumuhay. Hindi kumbagang parang pintuan na literally na doon tayo papasok. Ito ay ating kumbagang way of living. Paano ba tayo mamuhay? Kumbaga paikliin natin, masasabi natin, yun po ay Christian living and worldly living. Amen? Yan po ay tanong sa atin. At isa pa din po, righteous living and sinful living. Amen? Kumbaga, ano ba yung ating dinaraanan? Amen? Alam po natin, or naririnig natin sa mga balita, and even na we-witness natin ngayon, na ang mga kumbagang talagang yung pregnancy, pabata na daw po ng pabata. And in Jesus' name, sabi nga ng Lord na we do not conform to the pattern of this world. Kumbagang kailangan, especially tayo mga Kristiyano, we live differently. Na-share ko nga din dati, let us counterflow. Talagang salubungin natin, huwag tayong kumbagang ayon sa takbo ng mundong ito. Pero ito lang din po, sabi po dito, gusto ko lang din pong balansehin. Amen? 2 Corinthians 5 verse 21, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Yung atin pong righteous living or yung pagiging nating righteous, it is not kumbagang hindi ito nakadepende sa ating righteousness po. Amen? Kumbagang yung ating righteousness will never be enough para po tayo ay maging righteous sa mata po ng ating Panginoon. Or gaano man tayo kabuti. Amen? Hindi po talaga, hindi walang sasapat. Hindi sapat yung ating righteousness. Tayo po ay nagiging righteous, sabi po diyan, sa harapan ng ating Panginoon, dahil po sa ating Panginoong Jesus. Amen? Sabi diyan, God made Him who had no sin, which is Jesus, to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Dahil po kay Jesus, tayo po ay nagiging righteous before our Father. Amen? Kumbaga, dahil nakikita ni Lord, ni ang ating tatay sa langit, na nasa atin si Jesus, nagiging tayong righteous. Amen? Nagiging tayong righteous. Ito po ay, kumbaga, na-share na din po ni Mami Aya nung sa Franklin. Amen? Yun po yung unang part. Amen? Justification. Sabi nga po ni Mami Aya, meron daw pong 3 stages of salvation. Una, justification. Amen? Kumbaga, hindi natin kaya, amen, kasi tayo po lahat ay nagkasala, kaya po binigay si Jesus. Para po tayo ay ma-justified, amen, para po tayo ay maging righteous sa harapan ng ating Panginoon. And then yung second stage daw po ng ating pong salvation, iyan na po yung righteous living. Amen. Yan na po yung Christian living, sanctification. Amen. Righteous living, set apart for holiness and growing in Christ likeness. Amen. Tayo po, amen, kaya po nasabi doon na makitid ang daan, amen, patungo talaga sa buhay, kasi po meron po talaga tayong gagawin. Amen. Tayo po ay kumbagang ginawang matuwid, dahil hindi po natin siya kaya,
Pero po yung righteous living, ito po ay kaya po natin. Amen po ba? Kaya po ba natin yon? Amen, amen, amen. Meron po dyan susi kung bakit natin kaya at kakayanin. Bakit nga po ba, kumbaga napapatanong, na-justified ka na, yung righteousness ng ating Panginoon nasa iyo na, bakit kailangan pa nating magpakatuwid? Amen. Kung we are saved by grace. Sabi nga tayo ay naligtas na. Amen. It is not by our own good works. Amen. Kumbaga ito ay grace daw ng ating Panginoon. Sabi po sa Romans 6:11 to 12. Romans 6:11 to 12. In the same way, count yourselves dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Therefore, do not let sin reign in your mortal body, so that you obey its evil desires. Amen. Kumbaga, kaya po tayo magagawa nating mamuhay ng matuwid. Kaya natin, kumbagang, magagawang hindi na magkasala. Kumbaga sabi nga doon, sinless, hindi siya, kumbagang, wala talagang kasalanan, we do less sin. Amen. Paunti ng paunti. Sabi nga daw, yung sanctification, it is a process. Amen. It is a process po. Hindi po matik na or parang kumbagang na sanctified ka na or nandoon ka sanctification 100%. No sin. Oh, no more na talaga. Amen. Kumbagang process po 'yon. Amen. Kaya we do our part para mamuhay talaga ng kumbagang righteous before our God. Yung righteous living nga, tahakin natin yung makitid na daan. Dahil tayo ay dead to sin. Amen. Dahil tayo ay dead to sin and alive to God in Christ Jesus. Sabi nga 'di ba nung sa verse na if anyone is in Christ, he is a new creation. Yung dating pagkatao, wala na, pinalitan na ng bago. Amen. Yung righteous na ginagawa natin, yung action natin na tayo ay talagang nagiging mabuti, amen, yun po ay bunga ng ating pagkakaligtas. Amen. Pero yun po ay part pa rin ng ating salvation. Kasi we are dead to sin. Amen. Na if we are living in Christ, amen, talagang dapat mamatay na yun dating tayo. Amen. 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 Amen po. Amen. Amen. Lahat po tayo dyan. Sabi po dyan, 2 Corinthians 5 verse 10. Bakit nga ba kumbagang, importante pa rin na maging talagang mamuhay tayo ng matuwid. For me, we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due, as for the things done while in the body, whether good or bad. Amen. Kumbaga lahat daw po tayo ay i-judge dun sa lahat ng ating nagawa. Amen. Whether it's good, whether it's bad. Sabi po dyan. Then, isa pa po, kumbagang, paano na yun? Amen. Na parang ang hirap, talagang napakahirap po. Amen. Na hindi magkasala. Napakahirap siya. Amen. Pero sabi po ng ating Panginoon, 1 John 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Amen. Ganyan po kabuti ng ating Panginoon. Hindi po niya tayo kumbagang ginawang robot na gumawa na lang ng tama, ito na lang ang gawin mo, pinogram ka na ganyan yung gawin mo. Amen. Talaga po tayo ay darating yung pagkakataon na tayo ay madadapa. Amen po. Tayo ay kumbagang hihinto, magpapahinga, tayo ay kumbagang matitisod, pero sabi po ng ating Panginoon, He is faithful and just to forgive us. Iniintay lang tayo lagi ng ating Panginoon na lumapit sa Kanya. Parang yung naging example natin kanina, pag tayo ay nasiraan, yung ating sasakyan, hindi siya maaayos kung hindi mo siya dadalhin doon sa mekaniko. Amen po? Hindi po siya inaayos ng sasakyan yung sarili niyang sira. Kailangan mo siyang dalhin doon sa gagawa or doon sa manggagawa ng sasakyan na yon. And sa ating buhay, pag tayo ay nagkakasala, nadarapa, nag-iintay lang dyan lagi ang ating Panginoon and He is faithful and just to forgive us. Pero balikan lang po ulit natin yon, righteousness, kumbaga is evidence ng ating relasyon sa ating Panginoon. Ibig sabihin, matatanong, gaano ba talaga kalapit tayo sa Panginoon? Amen. At doon, marirealize natin pag tayo ay humihingi ng kumbagang patawad sa ating Panginoon, doon tayo nagsisimula na
yun nga, sinless. Amen? Nababawasan, hindi na natin nagagawa yung mga dating kasalanan. At tayo ay kumbagang unti-unti, kinakaya, tahakin yung makitid na daan. Amen po? Amen? Ayan, and then po itong last verse po dito, ito po ay introduction pa lamang po. Galatians 5 verse 16, bakit nga ba natin kaya talagang mamuhay ng righteous sa ating Panginoon? Or dito sa mundong ito. Amen? So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. Kumbagang, kaya tayo nakakagawa ng kasalanan, kaya tayo talagang nadadapa, amen, ito ay dahil sa flesh, amen, dahil ito sa ating kumbagang malaman na desire, amen. Yun yung desire talagang naglilid sa atin para tayo ay magkasala. Kaya nandyan po yung binigay ng Lord si Holy Spirit, amen. Siya po yung kumbagang sisi ko sa atin, amen. Siya yung magko-convict sa atin na wag na nating gawin yung kasalanan na yon. Amen. At talagang magpatuloy doon sa pagtahak ng makitid pong daan. Amen. Meron po akong 3 bagay na gusto pong iwanan po sa atin. Amen. Ito po yung unang bagay. At ang title po ng ating pagsha-sharingan, Why should I ask and believe? Why should I ask and listen to God's direction? Amen. Kung meron daw po tayong tatahakin na 2 daan, amen, makitid, maluwag, bakit nga ba tayo kailangang magtanong sa ating Panginoon ng direction? Amen. Napatanong na ba natin yun na, syempre, wala namang matinong tao siguro na talagang magde-desire sa sarili niya na tahakin yung kapahamakan. Amen. Parang pag nagdadrive ka, walang matinong tao na gusto mabangga. Amen po ba? Walang matinong tao na gusto mabangga or mapahamak habang siya ay nagdadrive sa isang journey ng buhay or ng kanyang tinatahak. Amen. Lahat tayo, kumbaga wala pa sa atin ng Lord, yung desire talaga natin personally ay talagang mamuhay ng matagumpay, mamuhay na talagang mabuti. Amen. And dito, kumbaga talagang tatanungin natin ang ating Panginoon, Lord, which way? Amen. Lord, saan bang direksyon para mataha ko talaga yung makitid na daan? At 3 bagay po kung bakit si Lord yung kailangan nating tanungin doon sa direksyon ng ating buhay. Unang-una pong bagay, halimbawa po, amen, halimbawa, pag po tayo ay, ang title nga natin, ang buhay natin is a journey, amen, biyahe yung buhay natin. Then dumating sa point ng buhay natin, imaginein po natin, na yung 100, nahati siya sa 2, amen. And you need to decide, kailangan natin pumili, dito ba sa 100 na to, or dito ba sa 100 na to? May 2 pong tao, isang patay at isang buhay. Kanino po tayo magtatanong? Siyempre, doon tayo magtatanong sa buhay. Amen po ba? Hindi natin pipiliin magtanong doon sa patay, ng direksyon na ating pipiliin. Yun po yung ating unang point. Kaya po si Lord yung ating tatanungin ng direksyon ng ating buhay because He is alive. Our Lord Jesus Christ is alive. He is listening. Kumbaga, He can answer. Amen. Pag tayo ay nagtanong sa Kanya kasi siya ay buhay. Amen. Ito po ay na-receive ko or kumbaga napanood ko ito sa isang kumbagang minister sa UK. Amen. Siya po ay isang author, siya po ay isang broadcaster. Ang pangalan po niya ay si Jay John. Sabi po niya, ito po yung sinabi niya, the reason why I'm a Christian is because Jesus is alive. Yun po yung sinabi ng isang minister na yon. Kaya daw siya Kristiyano ay dahil si Jesus is alive. Sabi diyan, for it authenticates all that He said and all that He does in the Bible. Amen. Kumbagang, yun yung nagpatunay or nagpatotoo nung lahat ng sinabi niya, lahat ng nababasa natin sa Biblia, lahat ng miracle ng ating Panginoon, lahat ng promises niya, yung pagkabuhay ni Jesus, ang talagang naging kumbagang mabigat na ebidensya na buhay siya. At natotoo lahat ng sinabi niya. Kasi siya daw po ay nabuhay na mag-uli. Ito po yung verse na ito na sinabi po dyan. Ito po ay hindi lang po gawa-gawa natin na nabuhay si Jesus. Sabi po sa Lucas 24:3-7. Ngunit nang pumasok sila, wala roon ang bangkay ng Panginoong Jesus. Samantalang nagtataka sila kung ano ang nangyari. Biglang lumitaw sa tabi nila ang 2 lalaking nakakasilaw ang damit. Dahil sa matinding takot, sila'y nagpatirapa. Tinanong sila ng mga lalaki,
bakit nyo hinahanap ang buhay sa lugar ng mga patay? Wala siya rito, siya ay muling nabuhay. Alalahanin ninyo ang sinabi niya sa inyo noong nasa Galilea pa siya. Ang anak ng tao ay kailangang ipagkanulo sa mga makasalanan at ipako sa krus at sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Amen. At yan, binanggit po dyan, sino daw po yung mga babae? Yung mga babae po dyan, sila po ay sila Maria Magdalena, Juana, kumbaga at si Maria. Amen. Yan po yung mga babaeng nagpunta doon sa, kung saan nilibing si Jesus. And literally, nakita nila face to face, amen, na si Jesus po ay wala na yung bangkay niya. Ang ating Panginoon po ay nabuhay. Amen. Kaya yung pinapanampalatayanan po nating pananampalataya, paniniwala po natin, yung salvation and righteousness po natin, lahat po yan ay mapanghahawakan natin. Dahil ang ating Panginoon ay nabuhay. At kung may direksyon ka sa buhay na nalilito kang pumili, tanungin po natin ang ating Panginoon. At siya po ay sasagot. Gusto niyo po bang sumagot ang Lord na marinig niyo po yung boses niya? Kumbaga ang Lord po nangungusap sa kanyang salita. Amen. Ayan, tanungin lang po natin siya. And He listens, He answer. Dahil He is alive. Isa pa pong patotoo na siya po ay nabuhay. Kilalang-kilala na po natin itong story na ito. Ito po ay istorya ni Tomas nung nagpakita po si Jesus sa John 20, 24 to 29. A week later, His disciples were in the house again. And Thomas was with them. Though the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." Then He said to Thomas, "Put your finger, here see my hands. Reach out your hand and put it into my side. Stop doubting and believe." Thomas said to Him, "My Lord and my God." Then Jesus told him, "Because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed." Amen. Ito pong si Tomas ay parang, siguro kung hindi po tayo ganito, para pong tayo, amen, to see is to believe. Amen. To see is to believe. Na gusto mong makita muna yung isang bagay, syempre, bago natin paniwalaan. At ito po yung ginawa ni Jesus kay Tomas. Amen. Na talagang hinayaan ni Jesus, pinakita ni Jesus yung sugat niya sa kanyang palad. Amen. At nakita yun ni Tomas. Eye to eye, face to face. Kaya talagang napatunayan, naniwala siya, na talagang si Lord ay, yun nga, nabuhay. Amen. At talaga siya, He is alive. Amen. At ito pa pong isang verse na ito, kung bakit napakabigat talaga ng pangalan ni Jesus. Pag nagtatanong tayo ng direksyon, at even sa ating salvation and righteousness, amen. Sabi po sa mga Gawa 4:12, wala po yan dyan, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Amen. Ganyan po kabigat yung Jesus na meron tayo, yung buhay na Jesus na pinapanampalatayanan po natin. Amen. Dahil siya lang daw po yung nag-iisang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Amen. Yung pangalan lang po ni Jesus. Kung meron pa po tayong ibang pangalan na pinaniniwalaan, kung meron pa po tayong ibang mga gawa ng kamay na ating nilalapitan at tayo ay doon kumbagang nagdadasal, lumalapit, amen. Kumbagang balikan natin ang word ng Lord. Only Jesus, ang nabuhay na mag-uli, amen, na talagang naluklok sa kanan ng ating Ama. Amen. Wala na pong iba. Kaya pag tayo ay magtatanong ng direksyon, wag na nating lapitan yung mga ibang bagay. Especially yung mga gawa ng kamay ng tao. Amen. Wala na pong swerte, wala nang luck, wala nang lucky charm, wala nang horoscope. Amen. Only Jesus. Dahil He is alive. Pangalawa pong bagay, bakit nga ba kay Jesus dapat tayo magtanong ng direksyon ng ating buhay? Amen. Balik po tayo ulit sa example natin. Amen. Yun po ulit may isang daan tayong tinatahak. At ito po ay nahati sa 2 daan. Yung kanina po nating example, syempre, pipiliin natin magtanong doon sa buhay. At ito naman pong pangalawa nating example, halimbawa, kahit hindi na siya 2 daan. Halimbawa po, tayo ay may pupuntahan, malayong lugar. Amen. Hindi tayo pamilyar, hindi natin alam yung lugar, at meron tayong nakitang mapagtatanungan. Amen. Nakita natin na pagtatanungan, halimbawa, si Ate Cindy, naggagala, magmi-meet sila ni Kuya Philip sa malayong lugar. Amen. Pero hindi ni Ate Cindy alam yung lugar. May nakita siyang mapagtatanungan. Alisin muna natin si Google, ha? Kasi si Google, mabilis siyang sumagot, eh.
Alam niya lahat. Kumbaga may tao tayong nakita at itong taong napagtanungan natin, ang sinagot sa atin, ay ganda. Ito, dito ka dumaan, kaliwa, kanan, pero hindi ako sigurado ha kung yan yung tamang daan. And then nalagpasan natin, and meron ulit tayong nakita na isa pang taong pwede nating mapagtanungan. Amen. At isang taong ito, talagang kita natin at talagang kita natin sa kanya na siya ay sigurado doon sa sinasabi niya. Ay ito, diretso ka lang dyan, lumiko ka, meron ka dyang makikitang BPI, nandun yung hinahanap mong lugar. Amen. Doon po sa dalawang taong yun, isang hindi sigurado at isang sigurado. Isang medyo parang totoo at isang totoo. Kanino po tayong maniniwala? Doon sa nagsasabi syempre ng totoo. Amen. At yan po yung ating pangalawang point po natin. Why we should ask God and listen to His directions because He is the truth. Amen po. He is the truth. Amen. Kaya natin tinatanong si Jesus, kaya tayo naniniwala sa lahat ng kanya kumbagang sinasabi because He is the truth. Sabi po sa, ito po ay nasa salita din po niya. Amen. John 14:6, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sabi po ng ating Panginoong Jesus, siya na po yung nagsabi, amen, talagang siya daw po yung daan, siya po yung katotohanan, at siya daw po yung buhay. Walang makakapunta daw po sa Ama, kundi sa pamamagitan niya lamang. Amen. Ibig sabihin, yung direksyon na ating tinatahak, dahil si Jesus ang katotohanan, ibig sabihin talaga, yung sinabi ng Lord na merong daan papunta sa kamatayan or sa kapahamakan at merong daan papunta sa buhay, since ito po ay galing sa salita ng ating Panginoon, and Jesus is the truth, and Jesus is the Word, amen, ibig sabihin, yung mga bagay na yon ay totoo. Amen, na talagang merong daan papunta sa kapahamakan. Merong daan papunta doon sa buhay. Amen. At yun po ay kumbagang makikita natin sa kanyang salita. Kaya mapangahawakan natin, mapaniniwalaan natin yung mga salita ng ating Panginoon. Kumbaga, ayun, doon pa lang, amen, doon pa lang sa mga bagay na yon, we must consider. Hindi lang po siguro consider, kundi kailangan talaga natin na laging tanungin si Lord sa direksyon ng ating buhay. And isa pa po, sabi po dyan, John 16 verse 13, since si Jesus yung katotohanan at minsan po, o siguro madalas, pag po, sino po ditong nagde-devotion? Salamat po sa Lord sa... pag tayo po ay nagde-devotion, nagbabasa ng Bible, and even po pag tayo nakikinig ng mga preachings, minsan po yung nakikita nating word ng ating, or yung sineshare na word ng Lord, or yung binabasa sa Bible, sino pong nakakaramdam na minsan ang hirap gawin, intindihin? Amen? Parang yung example po, sabi daw doon na pag sinampal ka sa kaliwa, ibigay mo pa yung kanan. Amen? Hindi mo bigyan ng kanan, kundi ibibigay mo pa daw yung kabilang pisngi. Amen? Mahirap pong gawin or madaling gawin? Mahirap gawin. Amen? Mahirap gawin. Mahirap talagang, kumbaga, parang paniwalaan, sundin yung sinasabi ng word ng Lord. Amen? Kaya nga sabi ng Lord, yan nabanggitin natin kanina, nandyan si Holy Spirit. Amen? Siya yung kumbagang tutulong sa atin para yung hindi kaya ng ating laman ay magagawa nating gawin dahil sa banal na Espiritu. At yung hindi natin kayang intindihin, sabi nga dyan ng John 16 verse 13, but when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. Amen. Pag hindi natin nauunawaan yung binibigay na direksyon sa atin ng Panginoon, amen, na parang talagang ang hirap gawin, amen, mag-rely po tayo or talagang kailangan natin ang tulong ng Holy Spirit. Amen. Si Holy Spirit po kasi, ako po personally, parang ganito yung mababaw na parang example ko kay Holy Spirit. Sino pong nakakapanood dito ng mga pageant, Miss Universe? Amen. Meron po dyan yung ibang contestant, meron po silang dinadalang nagtatranslate nung kanilang sagot and pabalik naman yung judge, tinatranslate naman patungo doon sa contestant. Amen. Para maintindihan ng contestant yung gustong sabihin or itanong ng judge. Amen. Para pong si Holy Spirit, ganyan po siya sa atin.
Tayo po yung contestant at meron pong hurado. Amen. Meron pong, nandiyan po si Lord para magbigay sa atin ng instructions through His Word, through the Word of God. Pero minsan hindi natin maintindihan. At si Holy Spirit po yung nagtatranslate, amen, para maintindihan natin yung gustong sabihin sa atin ng ating Panginoon. Amen. Kasi talagang napakahirap siyang intindihin physically, ang salita ng ating Panginoon. Kaya nandyan si Holy Spirit. Amen. Kaya yun, bakit natin tatanungin si Lord Jesus ng direksyon ng ating buhay? He is the truth. Amen. And sabi po dito, isa pang pangahawakan natin, Hebrews 16:13-20, God did this so that by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie, he who have fled to take hold of the hope set before us may be greatly encouraged. Ang ating pong Panginoon ay hindi po nagsisinungaling. Amen. Lahat po ng sinabi niya, lahat po ng pinapanghawakan nating pangako, amen. Lahat po yan ay totoo, lahat po yan ay mapanghahawakan natin dahil God doesn't lie. It is impossible. Sabi nga dyan, impossible daw po sa ating Panginoon na magsinungaling. Amen. Kaya kung meron ka mang pinanghawakan na kumbaga salita ng Lord, pangako sa iyo ng Lord, direction sa iyo ng Lord through the Word of God, panghawakan mo lang yan, kapatid. Amen. At talagang mangyayari at mangyayari yan. And yung binanggit nga dyan, yung 200 at yung makitid at yung malawak, since God doesn't lie, totoo din po yung daan na yon. Amen. Kaya lagi talaga nating tahakin yung daang makitid. Amen. Sabi po dyan, hindi lang naman po yan, syempre, parang yun nga, kumbagang matatakot tayo, amen, na ganon. Pero meron din po dyan mga pangako ang ating Panginoon. Amen. Sabi nga dyan ng Lord sa Kanya pong salita, amen. Pag po tayo nga ay hindi na natin alam kung saan tayo dadaan. Amen. Hindi natin alam yung gagawin natin sa ating buhay. At parang nahihirapan tayong magdesisyon. Amen. Nahihirapan tayo kung alin yung ating pipiliin. Amen. Sabi po ng truth ng ating Panginoon, sabi po ng word ng Lord, Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your paths straight. Amen. Kung parang nahihirapan tayong magdesisyon, nahihirapan tayo kumbagang pumili, amen, let us entrust it to God with all our heart. Amen. And He will make our path straight. Talagang dadalhin daw or gagawin ng ating Panginoon para na maituwid yung ating landas. Amen. Kaya panghawakan lang natin yung katotohanan po ng ating Panginoon. Amen. We should ask God for direction and listen to His direction because He is alive. Pangatlo pong bagay, ito na po yung huling bagay. Bakit nga ba natin kailangan tanungin si Lord? Or bakit si Lord yung ating dapat tanungin at makinig talaga sa Kanyang direksyon sa ating buhay? Ang huli pong bagay, He knows what's best for us. Amen? Alam ng Lord, ano yung best para sa akin. Sige nga po, sabihin po natin sa sarili natin, alam ng Lord yung best para sa akin. Amen. Kaya pag yun, sa direction po ng ating buhay, pag tayo ay nahihirapang magdesisyon, talagang lapit tayo sa ating Panginoon. Kasi alam niya yung best para po sa atin. Sabi po sa Isaiah 55:9, As the heavens are higher than the earth, so are my ways are higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Kaya alam ng Lord yung best po para sa atin, kasi yung Kanyang ways are higher than the earth. Amen. And yung Kanya daw pong pag-iisip ay higher doon sa ating pag-iisip. Amen. Kung tayo po ay nag-iisip ng magandang bagay sa atin pong sarili, kaya nga po na nabanggit natin kanina, sa journey po natin, hindi tayo mag-iisip na ibangga yung sasakyan. Sa journey ng buhay natin, hindi tayo mag-iisip na talagang mapariwara yung buhay natin. Lagi yung pag-iisip natin ay talagang doon sa tayo ay magiging matagumpay. Amen. Doon sa tayo ay payaman ng payaman. Amen. Talagang doon sa successful life. Amen. Kumbaga, at kung tayo daw po ay nag-iisip ng ganon, the thoughts of the Lord is even higher. Amen. Na yung best po para sa atin, yun yung palagi pong iniisip ng Lord. Amen. Kaya makakapag-rely ka sa Kanya. Na pag gusto mong magtanong ng direksyon, gusto mong magtanong ng pagpili, especially sa mga youth nating, mga dalaginding nating youth, amen,
Ito na yung sigurong parang dumadating sa punto ng buhay niyo na kailangan nyo nang pumili. Sino ba yung magiging, kumbagang, hindi na siya long term kundi lifetime partner. Amen. Kumbagang hindi na siya, kumbagang, iiwanan or magdedesisyon ka na iwanan na lang, kundi yung talagang siya na. Amen. At ang makakatulong po doon ng ating Panginoon. Amen. Ang makakatulong po doon ng ating Panginoon pag tayo po ay magde-decide. Dahil He knows what's best for us. Sabi po sa Jeremiah 29:11, alam ko po ito po sa ulo na po ni Ate Tessa. Jeremiah 29 verse 11. For I know the plans I have for you. Amen. Yan po ay ang ating Panginoong Lord Jesus ang nagsasabi po niyan. Declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Amen. Ganyan po mag-isip ang ating Panginoon. Na minsan, kumbagang hindi na ibibigay ng ating Panginoon dahil minsan mas pinipili nating tahakin yung malawak na daan. Amen. Pero ang ating pong Panginoon, lagi ang gusto niya para sa atin ay yung best para sa atin. Plans to prosper us and not to harm us. Example po, sa atin pong mga magulang. Amen. Sa atin pong mga magulang, pag tayo po ay binigyan ng payo ng ating magulang na anak, umuwi ka ng maaga. Amen. Anak, magdala ka ng payong kasi lagi nag-uulan. Amen. Anak, meron mga nanguhuli dyan ng mga bata ng sasakyan na kumakalat ngayon. Umuwi ka ng maaga. Amen. Kumbagang, sino po ang nagbe-benefit ng mga paalala ng ating magulang? Ang magulang po ba or yung anak? Ang anak po ang nagbe-benefit. Kasi, kumbaga, pag sinunod mo yun, syempre, mararanasan mo yung protection. Amen. Hindi ka magkakasakit. Amen. Hindi ka mahuhuli ng ban na nanguhuli ng mga bata. Amen. Kumbagang, it's for our own good. Kaya lang, hindi natin nararanasan yung plano ng magulang natin na minsan, kahit magplano sila ng maganda, paalalahanan nila tayo, nasa atin patin po yung pagpili. Kung susundin ba natin sila or hindi natin sila susundin. Amen. And the plans of God ay napakabuti. Amen. Pero minsan, nasa atin lang po yung pagpili. Kaya hindi natin nararanasan yung mabuting plano ng ating Panginoon. Amen. Kaya pag hirap na ka ng pumili, amen, yun nga yung nabanggit natin kanina, na kumbagang wag tayong mag-rely dun sa ating kumbagang trust in the Lord with all our heart. Amen. Do not rely on our own understanding. Amen. Kumbagang lagi tayong mag-rely sa ating Panginoon at doon mararanasan natin yung kanyang great plans po para sa atin. Dahil He knows what's best for us. Amen. At kung bakit nga ba nahihinder yung magandang plano po ng ating Panginoon, ito po yung sabi sa Isaiah 59 verse 2. Ang masama niyong gawa, ang dahilan ng pagkawalay niyo sa Diyos, nagkakasala kayo kaya hindi niyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Amen. Yan po yung sabi sa Isaiah 59 verse 2. Yung kasalanan daw po, yan po yung nagdi-disconnect sa atin at sa ating Panginoon. Amen. Kumbaga, yan po yung naghihinder. Para po siyang sa puno. Amen. Sa puno. At tayo yung mga sanga. Pag na-disconnect tayo doon sa puno, hindi natin mararanasan yung bunga. Amen. Pag na-disconnect tayo sa ating Panginoon by our sins, amen, mahihirapan si Lord talagang ibigay yung mga plano niya para po sa atin. Kasi tayo na yung pumipili na gumawa ng bagay para ma-disconnect tayo sa Kanya, which is yung atin nga pong mga kasalanan. Amen? Kaya, if we really want to kumbaga experience the plans of God para po sa atin, at naniniwala tayo na si Lord, alam niya yung the best para sa atin, amen, talagang tahakin natin or talagang piliin natin yung sinasabing direksyon ng atin pong Panginoon, yung Kanyang mga instructions. Amen? At kumbaga sabi din po dyan, isa pa po, James 5 verse 16, therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Amen. Na yun daw pong panalangin ng isang matuwid na tao is very powerful and effective. Sino pong agree po doon? Iyan po ay galing po sa salita ng ating Panginoon. Amen. Na ito po ay challenge po para sa atin. Amen. Na kung gusto talaga natin na mas marinig tayo ng Lord, maging effective yung ating
prayer life, amen, check ourselves, amen. Kung tayo ba ay lumalakad, pinipili ba natin yung daang makitid, amen, or yung doon tayo lumalakad sa daang malawak, amen. And sabi po ng ating Panginoon, yung prayer po ng righteous man is powerful and effective po, amen. Kumbagang ayun, kaya tayo, amen, talagang gawin natin yung ating best para talagang makalakad ng matuwid sa ating Panginoon. Ibalik ko lang po doon sa ating kanina, it is not by our own good, by our good works. Amen. Kaya po tayo na justified. Amen. Yung salvation po natin is dahil po sa ginawa ng ating Panginoon. Amen. At dito po ako kumbaga yun, yung salvation po natin ay binigay, ginawa po ng ating Panginoon. Amen. Or ito po ay kumbagang si Lord po yung dahilan kung bakit tayo may salvation. Amen. At tayo naman po yung pipili, amen, kung tayo po ay mamumuhay doon sa kumbagang bago nating identity, which is tayo nga po ay mga anak na ng ating Panginoon. We are dead to sin. Amen. We are not sin, kumbagang wala na talagang kasalanan, pero kumbagang gagawin natin ang lahat para maging sinless. We do less, we sin less. Kumbagang paunti ng paunti, amen, hindi na natin nagagawa yung dati nating nagagawa. Amen. Kasi nga, we are dead to sin. Amen. And then, yung pangatlo pa nga pong bagay, yun nga po, God knows the best for us. At ito po yung pinakamagandang plano sa atin ng ating Panginoon. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Amen. Na talagang ang kabayaran daw po ng kasalanan ay kamatayan at hindi po natin kaya bayaran. Amen. Kaya pinadala ng ating Ama si Jesus para daw po tayo ay maligtas. Amen. And then yung ating kaligtasan, yung ating kabutihan is the byproduct of our salvation. Amen. Dahil nga daw po tayo ay dead to sin, panibagong buhay, new in Christ. Amen. Kaya yung dating tayo ay wala na. Ebidensya na lang po yung righteous living natin ng kaligtasan natin or ng relasyon natin sa ating Panginoon. Pero, hindi po sinasabi dito na tayo talaga ay mamumuhay ng 100% na walang kasalanan. Amen. Kung sakali po tayo madadapa, amen, confess our sins. Sabi nga po ng word na binasa natin kanina, the Lord is faithful and just to forgive us. Amen. Pero we do our best na hindi na ulit siyang gawin. Amen. Dahil meron na tayong bagong, kumbagang identity in Christ. Amen. Ayun po yung ating sharing. And for conclusion po, sabi po dito, ask God for direction because He is alive, He listens, and He answers. Believe God's redirection through His Word. Amen. Yung mga nagsasaradong pintuan, yung mga ginagawa ng Lord sa atin is an act of redirection. Dahil gaya nga po na nabanggit natin kanina, God knows the best for us. Pag sinaraduhan niya yung pintong yon, meron siyang mas best na ibibigay para sa iyo. Amen. Kumbaga sabi dito, believe God's redirection. Amen. Paniwalaan lang natin yung redirection na ginagawa ng Lord and obey God's instruction for He knows what's best for us. Amen. Unless we obey, hindi natin mararanasan talaga yung mga plano sa atin ng atin pong Panginoon. Amen. Yan lang po ang gusto kong ibahagi po sa atin. Sige po, tayo po ay mag-close sa prayer. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Panginoon, patuloy ka namin pinapasalamatan po sa amin pong kalagitnaan, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Lord, maraming pong salamat unang-una sa inyo pong mga salita, O God, na naibahagi po sa aming kalagitnaan. Lord, you know each and every one of us. Kilala niyo po ang bawat isa na narito ngayon at wala pong aksidente sa inyo, Panginoon. Alam mo ang aming pangangailangan, alam mo ang aming pananampalataya at estado ng aming pong puso. Patuloy, Lord, na sa iyo namin tinataas lahat po ng aming mga plano. Patuloy, Lord, na pag kami ay nahihirapang magdesisyon, pumili ng direksyon sa amin pong mga buhay. Lord, kami ay tulungan, samahan mo. Gabayan kami ng iyong banal na espiritu na ikaw ang aming matanong, O God. Hindi kami mag-rely sa aming sariling kalakasan, bagkos isuko namin sa iyo lahat. Dahil you are making our path straight po, Panginoon. Muli, Lord, we believe in Jesus' name that you are alive, you are the truth, and you know what's best for us.
All the glory and honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen po.